gracious, the most merciful. Sa ngalan ng Allah, nasela mga kanulangon. Inis mga kanukano sa kapitya ginawa in this beautiful Islamic New Year, Amun Jadid, first day of the Islamic calendar, Muharram 1447, after the last day, 1446, kahapon, ng Hijrah calendar. Amun Jadid, everyone say naman Amun Jadid. Amun Jadid. Ganyan po ang kagandahan ng ating araw ngayon, my dear President, Sir Yusuf Makabada Amakan, my dear Elder Advisor, Colonel Ebs Muksir Advisor, Chief of the Rizal Montalban Mayor, Mayor Evangelista, mga Shaykh Ulama in the presidential table, my co-MC Jamadil, our dear Secretary, inshallah, of Police, or future General na po siya sa akin, Sister Mananwari and my sister Mialet. Thank you so much for the introduction. Lakong kanu, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta kayo? Ayan. And so, today, pasensya na po, ang ating senador ay nasa importante mga misyon sa Metro Manila. Kalalabas lang nila sa ospital ng kanyang anak. Nasa Facebook naman ang inyang mga nangyayari sa buhay ng ating the only Muslim Senator, Brother Robin Hood Abdul Aziz Padilla. At binigyan niyo ako ng role ng ating senador para ikwento ang kanyang nakikitang role ng SPAG, ng ating National Summit in Countering Violent Extremism. One point, isa siya sa nakita ang pagbibiktima sa atin ng ekstremismo. Pag nagtatanong ng scholarship sa opisina, Ma'am, Senador Robin, meron bang scholarship sa Arab countries? Ang isang tinatanong ng ating senador, meron ba sa MIRA? Meron ba Philippine government na pagbalik ng ating mga scholar ng Saudi, scholar ng Middle East? Meron ba silang integration program para sapat ang kanilang pag-aalam, maipagay nila sa mga realidad ng Pilipinas, ng Manila, ng Bangsamoro, ng babalikan natin, Luzon, Visayas, at Mindanao. Mahirap naman na yes, nakadamit tayo ng mga damit ng Arabo or Middle East, nakanikap nga tayo, naka-garb tayo ng Arabo, pero paano naman kung tatanungin tayo ng NBI, tatanungin tayo ng police, pwede ba ma'am, ipakita niyo yung mukha para po sa kinailangan na picture sa atin ng gobyerno? Kailangan sa NBI clearance ba yun? Ipakita. Ang tanong ko, Sir Mari, mandatory pa ba na ipakita ang mukha sa immigration at NBI? Siguro naman, hindi naman magkakagusto sa airport immigration agad pag pinakita natin ang mukha. Di ba yun ang iniiwasan? Fit na, iniiwasan ang kasamaan na nangyayari. Yun ang mga ilang diskusyon na tinitingnan natin sa literal na pag-interpret ng ating mga ginagawa. Inshallah, may Allah guide every one of us to protect each other and to protect the community. Pangalawa, ngayon ay nasa world crisis or world tension ang Gaza, Palestine, Israel, Iran. Ang impact, alam natin, ay marami tayong 2,200,000 na mga OFW sa Middle East. Sabi ni Senador, right the hour, right the day, sa oras ng nagkaroon ng declaration or agad-agad sa strike ng
Israel sa Iran. Ready? Ready na ba ang mga evakuasyon, repatriasyon, komunikasyon ng bawat pamilya at bawat Pilipino sa embassy at mga OFW? Gusto ng senador natin, si Robin Hood, na as volunteers, as a nation, kailangan sapat ang preparasyon natin in case na kailangan maramihan ang magdaratingan ng mga kababayan back to Bohol, back to Visayas, back to Mindanao, back to Maynila. Meron bang trabaho maghihintay? Meron bang pondong maghihintay? Meron bang integrasyon na maghihintay sa ating mga kababayan galing abroad? Galing abroad. Yan po ay challenge ng ating senador sa national government. Mga kababayan, volunteers, kapwa volunteers, ang SPAC sa Lang Police ay isang tumatayo ng estabilidad. Pinapakita niya ang kaalaman ng security at ng peace and prosperity sa bawat komunidad. Hindi tayo nawawala ng tuwalya na extra sa ating mga bag. Hindi tayo nawawala ng flashlight sa ating mga bag. Hindi tayo nawawalan. Minsan, bawal idaan ang mga knife, di ba, Sir Muarit? Pero paano kung kailangan natin survival? Kailangan natin maggamit ng knife because that is the, pag nasa malalayong lugar, kailangan natin especially para kumain, kailangan ng knife. Pag walang restaurant, di ba? So yun po ang ilang survival reminders natin ba sa sarili natin. Pinapa-remind pa sa mga anak natin ngayon. Mag-ROTC na ba? Batas na nakapending ngayon sa Senado to have mandatory training of the college students so that in case may mangyayari, may ready work, may ready pool na tayo ng mga tao na tutulong. Yarabi, Taiwan is so near. Alam niyo naman ang tensyon ng Taiwan at China. Taiwan has 300 to 600,000 na mga kababayang Pilipino. Ilan ang apektado rin kung magkakaroon tayo ng tensyon dyan sa taas? Extremism. Ako ay nanggaling sa Marawi. Alam niyo yun. Marawi Siege. Isa po na ginagawa, butik yan, Piagapo yan, Lanao del Sur, at Marawi man yan. Isa pong activity sa mga kabataan at sa mga kababaihan at iba't ibang mga sektor ay paano ang Quranic doktrina ay ma-integra sa ating mga community discussions. And one of the discussions is that in Islam, there is no extremism. There is no moderation. There is no conservatism. There is only one Islam. Islam that believes that there is a fundamental idea of peace. Kaya nga po dinatnan tayo doktrina ng Islam because binabaon sa kapatayan ang babaeng anak. Binabaon sa kahirapan ang babae. Hindi ekwalidad ang lalaki at babae. Ang tingin sa amin ay basura. Noong oras na wala ang Islam. Pinarating ang hindi ekstremismo na paniniwala para ipakita na pare-pareho tayong may kaalaman. Seek knowledge from the cradle to the grave, sabi ng Islamic provision. Magkaroon ng kaalaman sa panganganak, sa pagiging baby, hanggang sa kamatayan. Maghanap ng kaaralan or kamalayan kahit sa kalayo ng China. Seek knowledge even if as far as China. Ako po ay nag-aral at napaaral sa Saudi. Hindi ko po naramdaman ang pagsasabi sa akin na iba ang mga maitim, iba ang Kristiyano. Hindi po pinaramdam sa akin doon ng mga classmate ko, mga Palestino, classmate ko, mga Egyptian. Iba't ibang kulay ang mga classmate ko sa Philippine School in Saudi Arabia. In fact, mga kaibigan kong Arabo, napaka-liberal,
nakakaibigan, very generous, and very open-minded. Ang pinapakita ng mundo ngayon ay hindi po hinalagyan tayo ng label to label, label to label. Pare-pareho. And it is up to us, good deeds. Sabi nila, the common word is one book. Alam ni Colonel F. Muxir, kami sa Philippine Council for Islam, ni na Amina Rasul, Islam and Democracy, merong dokumento called Common Word. Salam is one of the ideas very common sa Judaismo, Jew, at sa Kristyanismo. Merong word na salam, shalom, at sa Kristyanismo kapayapaan. Meron din iba't ibang konsepto or iba't ibang words, one word or different words in Judaism, Christianity, pero pare-pareho ang paniniwala niya. Mercy, rahma, in Islam, merong mercy sa Judaismo, merong mercy sa Kristiyano. Pagmamahal sa neighbor, sabi sa Islam, do not kill. It is as if you kill the whole of humanity. Suratul Maida, chapter Maida. Sabi sa Bible, love thy neighbor as if you love yourself. Sabi sa Judaismo, neighbors, love them. Love them. Like quoting the Bible, love like yourself. Ganon ang konsepto ng love in Islam, Christianity, and Judaismo. Pare-pareho nagmamahal sa niyawa, life. Do not kill, do not kill. And so to the Facebook Live, to every one of us, ngayong nangyayari sa buong mundo, ang tensyon, ang kaawayan, 3 taon na, at century na ang away Israel at Palestine, sana po isasama natin sa dua. Hindi po ekstremismo ang bawat tinuturo ng relihiyon. Judaismo, mayroong mga ilang ekstremismo. Sa Kristiyano, may mga ekstremismo. Kaya sa Islam, pinapakita na hindi po dapat ika-enemiya ang kasama. Remember, Prophet Muhammad was protected by a Christian king. He had to escape the oppressive Makkah, was in Medina, to go to an Ethiopian king in Abyssinia. Para po mabuhay si Prophet Muhammad, sa Kristiyano siya pumunta. Sa Kristiyano siya pumunta. Your Senator Robin Hood Abdulaziz has filed 135 bills in the 19th Congress. Pang-4 na taon na niya po bilang senador ninyo next year. Naipirma na po ni Senator or ni President BBM ang Philippine Islamic Burial Act. Ilabas agad ang kagaber ng Muslim within 24 hours. Takbir, Allahu Akbar. Hindi kailangan kompletuhin ng bayan. Pwede pong down payment or promissory. Hindi kailangan magtagal sa hospital ang ating mahal sa buhay. Pangalawang batas, yung Sharia Court. Kailangan po rehistrado yung pag-marriage, yung pag-wedding ninyo bilang mag-asawa. Kailangan po rehistrado din ang nagkamatay, death. Kailangan rehistrado ang anak nyo, Sharia Court. Sharia Court in Visayas, dapat talagyan. Sharia Court in NCR, dapat talagyan. Can you imagine? Hindi natin alam gaano karami ang Muslim dahil wala pong registry. Kompletong registry, hindi tayo conscious na ilista ang ating sarili. Sa ating mga LGU at sa mga civil registrar sa Sharia Court, lalapit na po sa atin. Hindi po kayo makaka-take ng board exam, civil service eligibility, PNP exam, military exam, kung wala po kayong birth certificate. Sir Warren, correct pa yun? Kung walang birth certificate, huwag naman death certificate. Kailangan po yan pag mag-apply ka ng trabaho o kaya board exam. Kailangan po ng mga dokumento gaya ng birth certificate. And the Sharia Court is one
entity na nagbibigay puwang, kilala, pagpapakilala sa mga pinanganak na bata, maka-issue ng birth certificate. So magkakaroon na po, again, salamat President BBM and Senator Robin, Senator Tolentino Takbir. Another law na pinasa po ng Philippine Senate is itong nasa ulo namin kababaihan, Hijab Day. Hindi ko hijab lang, ayan na lang hanggang dyan panalawin. Pinapakilala po sa mga ilang, sorry po masabi ko, Shumar, o kaya mga fast food, McDo, Jollibee ka man, hindi po kailangan tight ang pananamit namin kasi naka-hijab po kami. Mini skirt sa SM. Eh di naka-hijab naman kami, eh di naka-hintin ng damit. So with Hijab Day, pinirmahan ni President BBM, kinikilala ang klase ng pananamit ng mga Muslim na kababaihan o mga takbir. Pinapakilala natin na pwede po kami makitrabaho ng mga kababaihan, whether sundalo, pulis, at pwede po kami nagtaklop ng ulo at magdamit ng tama. Hindi tight-fitting sana sa aming paniniwala. Again, these are some of the laws from the 135 bills, ni Senator. Please include him sa inyong dua na maipasa pa niya ang mga ilang bills na kailangan. Sino nakakaproblema sa pangalan sa immigration? Dahil ang pangalan nila ay pangalan, ang family name nila ay apelido, first name ng kanilang ama. Sino nandyan sa karamihan dyan sa crowd? Sino nandyan? Wala kayong problema sa apelido nyo? Sa apelido nyo? Nagkakaproblema ang ilan sa apelido dahil sa apelido nyo, ginamit yung ama. So hindi kayo pareho sa ilan yung mga kapatid o kaya kay mami ninyo. Or kaya gano'n. So anyway, may gano'n dapat ng mga pinapaningin din ng mga concern. So with this, your senator again apologizes na hindi nakarating siya. Facebook Live, pakishare naman ito ng mga magagandang balita sa Senado kasi chairperson po si Senator ng Committee on Muslim Affairs, Indigenous Peoples, Committee on Mass Media Information, Committee on Constitutional Revision, kasama po si Senator na ipalaganap na yung idea na hindi lang isang pamilya ang nasa politika, anti-political dynasty, siya rin po ang isang author niyan. Allahu Akbar, MashaAllah. Napaka-importante ng mga batas under Senator Robin Hood Abdul Aziz Padilla. Again, kung may mga problema po kayo sa diskriminasyon, nandito si Colonel Zainuddin, chaplain namin sa PNP Krame. Alam ko na very qualified po siya na makilala ng nasyonal sa police hood. Pag may mga diskriminasyon tayo ng mga kamusliman, i-dokumento, isulat, i-record. Gaya ng napuntahan namin ni Senator Robin, ang isang Syrian na mga refugee sa hospital. Dinala sila sa taxi ng taxi sa isang hospital, mga anak ng babae. Hindi kaya magbayad ng babae, kaya nga refugee galing Syria. Doon sa hospital, doon pa siya ginagay. So alhamdulillah, dahil nakita ni Senator Robin na ipalabas ang Syrian refugee na walang pambayad itong Arabo sa hospital na yun. Kailangan lang natin sabihin ang ating karapatan bilang mga kababayan at mga bisita pa ng mga Muslim sa Pilipinas. Again, congratulations to the 3rd National Summit ng Salam Police Advocacy Group. Multiplier kayo, force multiplier, advocate kayo, nakikipag-usap kayo, negosyador kayo, mediator kayo. Kayo po ang cultural teacher ng bawat mayor, kagawad at barangay kapitan. Mabuhay kayo. Continue to spread the wings, the message of the Prophet and the message of kindness and goodness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.